Hello guys! Welcome back again sa ating channel. So ito po tayo ngayon sa mga balita na hindi binabalita po. So ito po guys, napakaganda nito, no? This is the bagong National Kidney and Transplant Institute na proyekto po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa tulong po ni Speaker Martin Romualdez at yung committee chairman na si Congressman Zalde Co. So ito po guys, napakalaking proyekto nito, billion po ang project na to, no? So may 13-story po ito, yung ating bagong kidney center po guys, no? So meron po siyang state-of-the-art na 200 dialysis machine kung saan napakarami po ito, no? At marami po itong matulungan guys ng ating mga kababayan na wala pong pambayad na pang-dialysis po. So ito guys, proyekto at legacy project po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung saan syempre tinuloy niya ang proyekto ng kanyang ama na si former President Ferdinand E. Marcos Sr. Alright, so napakalaking proyekto nito at papakita ko po sa inyo guys kung gaano kaganda ang proyekto na to at maraming matutulungan po na may mga sakit sa bato or kailangan man i-transplant. So, nandito po. In the heart of Quezon City, the National Kidney and Transplant Institute, or NKTI's hemodialysis building, will soon rise. Grabe, napakaganda. The 13-story facility will house 200 state-of-the-art dialysis machines, Grabe. which have been proven effective in the treatment of advanced stages of kidney disease. The Mega Hemodialysis Center is one of President Ferdinand Bongbong Marcos administration's legacy projects. Ang bagong NKTI para sa bagong Pilipinas. Noong panahon ng kanyang amang si President Ferdinand Edwalyn Marcos at First Lady Imelda Marcos, itinayo ang specialty hospitals na Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, NKTI, Ang daming project at Philippine ni Heart former Center. President. Ako'y nagitla, Yan, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang dina. Pagkat nung kami nagka-isang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso, ng lahat ng mamayan Pilipino. Itinayo ang mga ito para mas mapalapit sa masang Pilipino ang world-class na mga espesyalista, pasilidad, at pinakabagong medical equipment at teknolohiya. Since its establishment in 1981, the NKTI has been invaluable in helping countless Filipinos with serious kidney problems, including renal transplants. More than 35,000 outpatients and 27,000 inpatients are treated every year in the institution, with more than 80% of them needing serious medical attention. With the Hemodialysis Center, President Bongbong Marcos is continuing his father's legacy. He saw the urgent need for a more intensive medical approach in dealing with kidney disease, the treatment of which takes a heavy toll on a family's finances. The center will cater to both indigent and regular patients from Metro Manila and the provinces, Sana maka-duty ako especially dyan. those needing immediate, proper medical attention and emergency care. Magiging sentro rin ng building ng training para sa mga tumutugon sa mga pasyenteng may kidney disease. Magkakaroon ito ng skills laboratories, lecture rooms at auditoriums upang sanayin ang healthcare workers, lalo na yung mga naka-assign sa probinsya upang lumaganap ang mga makabagong kaalaman tungkol sa paglaban sa kidney disease. Like the soon-to-rise Philippine Cancer Center, another administration legacy project, NKTI's hemodialysis building would not become a reality without the generous support of the House of Representatives.
sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at sa tulong ni House Appropriations Committee Chairman Zaldico, buong puwersang sumusuporta ang bawat miyembro ng Kamara na itaguyod ang mga proyektong ito para sa ikabubuti ng kalusugan ng bawat Pilipino. Maliban sa Legacy Specialty Hospitals, nariyan din ang legacy sa housing, ang target na 6 na milyong murang pabahay para sa pinakamahihirap nating mga kababayan, at ang legacy sa food security. Itong mega building hospital ay ang pinakamalaking hemodialysis center sa bansa at isa sa mga legacy projects ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Indeed, the opening of the new hemodialysis center would mark a significant milestone for the administration in addressing the medical challenges of the country as we move forward in attaining economic prosperity. Ang bagong NKTI para sa bagong Pilipinas. Ay, grabe! So, napakagandang project po ito guys, no? So, yung dating kidney center natin and Transplant Institute. So, pinalaki, pinaganda, pinakamaraming dialysis machine, okay? Hindi tinipid, okay? Pinaka top-notch or state-of-the-art na building and yung machine, okay? Nandito na. At syempre, yung mga pinaka-specialist natin ng mga doctors and nurses, pinakamagaling, ito na. Nandito na po ngayon sa gobyerno, okay? So, sana loobin ng Diyos na maitayo ito para yung ating mga kababayan na mahirap sa buhay na hindi kaya makapag-dialysis. So, magkano yung dialysis ngayon? Napakamahal. So, sa tulong po ng ating gobyerno, sa tulong po ng proyekto na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay makapaglibre naman lang sila guys, no, ng mga dialysis. At sana marami po itong matulungan at marami po talaga itong matulungan. Kasi kahit sa kidney center pa lang guys, yung transplant, okay, National Kidney and Transplant Institute, so marami na po natutulungan yun. Alright? So yun po yung proyekto dati ng ating former First Lady Imelda and former President Ferdinand E. Marcos Sr., na tatay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po tinawag ito ng Legacy Project po. So, grabe, napakaganda as you can see po kanina. So, nakakatuwa po guys. So, for more updates po sa ating government projects at ano pong magandang proyekto at mga balita na hindi binabalita po ng media ay ibabalita po natin. Huwag kalimutan mag-like, comment down below kung ano pong masasabi nyo dito guys. Siyempre, i-share na rin po, no? So, maraming salamat po. Thank you so much and keep safe everyone. Bye!